So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga ito. Creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Maraming salamat po sa inyong panunood at pagsuporta sa aking channel. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please wag niyong kalimutang mag-subscribe at i-like at i-share na rin po ang aking video para makarating din sa iba at makatulong tayo. At ang Panginoon ay nagwo-work through other people, through people. So we need to, lalo na po sa mga anak ng Diyos, lalo na po sa ating kapatiran sa Panginoong Hesus, na ini-encourage ko po kayo na i-share nyo ang mga videos ko kasi ito po lahat ay katotohanan, hindi lamang po para manira, hindi tayo naninira, nagsishare lamang po tayo ng katotohanan kasi gusto ko na mamulat ang inyong mga mata at puso, yung mga hindi pa po nagigising sa katotohanan. Ganun po iyon. Exodus 20 verse 7, it says here, "You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name." Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga ito. You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. Stupido talaga itong putang akong ganun. The creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Medyo late na itong video ko sa topic natin today. Pero gusto ko pa rin pong pag-usapan kasi gusto kong i-emphasize yung importance ng pagkatakot sa pagmamak o pagkukutya sa Panginoon. Kasi talagang mayroong severe consequences ang ganitong gawain. At tiyak ang kaparusahan. Nakita nyo yung nangyari po sa LA, yung wildfire, and everybody knows around the world, alam po ang nangyayaring ito. Kasi meron na namang isa pa sa California naman. At one of the world's largest battery storage plants, after calling this event a disaster. Take a look at these images, huge flames coming off that building. And again, this is totally separate from the wildfires we've seen over the past few weeks in the southern part of the state. It's all happening at the Moss Landing Power Plant that's about 80 miles south of San Francisco. Ewan ko anong nangyayari sa US kasi parang nafo-focus sa kanila yung parusa. Well, sa akin lang po kasi parang ang hirap sabihin coincidence lang kasi bakit? And nangyari itong LA fire, yung wildfire sa Hollywood ng minak nila si God just a day after nilang kutsain si Lord. Ba? Talaga namang disaster ang nangyari. At hindi natin masasabing ito ay simpleng pangyayari lamang kasi yung fire nila doon, biruin yung mga matitibay na
ano yon, bahay, malalaking bahay. So, ibig sabihin may mga firewalls sila, may mga protection sila against fire. Pero hindi talaga pinaligtas ni Lord. Lahat yun. Siguro parang according sa mga ibang napanood ko at nalalaman ko, yung apoy dun is parang nag-iipo-ipo na talagang parang walang chance na may maligtas na bahay. Pero alam ko may isa o dalawa or some houses na, few houses na nakaligtas, and may dahilan din yun, alam ko. Kasi makikita mo yung distansya niya na yung kapaligid ng bahay niya is talagang sunog na sunog. Pero yung kanyang bahay ay intact. Gawa na po ng Panginoon yun kasi hindi, mahirap isipin bakit hindi siya nadamay, di ba? Ang bilis lang, mag-apoy lang, hanginin lang yung kapaligid niya, hindi siya nasali. So, ang ine-emphasize ko lang po ulit dito ay yung importance ng paggalang, pagkatakot, pag-honor sa ating Panginoon. Si itong pangyayaring ito ay maging lesson sa lahat ng mga tao, maging lesson sa lahat ng mga matitigas ang ulo, lesson sa lahat ng mga mayayabang, mapagmalaki, na para bang ang lahat ng nangyayari sa buhay niya, yung achievements niya, lahat ay dahil lang sa sariling lakas niya. May Panginoon po tayong nagmamasid at nangangalaga at nagpaparusa din sa mga anak niyang hindi sumusunod. Pero hindi po lahat kasi anak niya eh. Nagiging anak lang po tayo ng Panginoon kung tinanggap natin si Jesus upang maging tagapagligtas natin. Yung mga hindi tumatanggap kay Jesus ay, ayon po yan sa Bible ay hindi natin matatawag na anak ng Diyos or children of God. So, although wala naman tayong karapatang humusga kung sino at hindi, kung sino ang hindi anak ng Panginoon, kasi yung sa puso tumitingin si Lord eh. But one thing is sure, Jesus Christ is the only way to the Father, as it is written in John 14:6. Sabi dito, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So yung mga anak ng Panginoon ay protektado po yan. Hindi nangangahulugan na wala ng dinadanas na mga pagsubok. Lagi pong may pagsubok, pero gumagaan dahil protektado tayo ng Panginoon. And going back dun sa sunog, isa itong palatandaan na talagang nagpaparusa ang Panginoon sa sinumang kumutya, sa sinumang nag-blaspheme sa Panginoon. Pero yun just one day before na mangyari itong sakuna na ito. One day nang pinagtawanan nila, kinutya ang Panginoon, na ginamit na lang basta-basta ang pangalan ng Panginoon. Ano nangyari sa Hollywood, di ba? Sunog, ubos lahat. Iyak sila. Nakakaawa kasi alam ko yung iba nadamay na rin doon, nadamay na rin lang. And buti na lang, hindi naman ganun yung casualties nila. Daming naligtas pa rin na buhay. So, mga kabahayan lang talaga. Malalaki, magagara, mga bahay, mga mansions, So, doon natin makikita na ang mga kayamanan sa lupa ay isang ganun lang ni Lord. Isang ganun lang ni Lord. Wipe out yan. Now, ito na naman, di ba, yung sa California naman, isang, factory ng battery, parang world garage or world battery factory na nagsusupply ng kuryente or battery ba? Basta isang napakalaking supply o factory ng mga battery. So, napo-focus sa kanila. See you in my next vlog. Thank you so much. God bless you all.